Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan, it's all about girl power. Maingay po ang mga kababaihan ngayon, no? Lalong-lalo na dito sa politika. Napaka-juicy ng mga balita sa kanila. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos. Ganon din po sa mga nagre-replay, no? Yung mga team replay. Salamat po sa inyo, no? At ganon din po sa mga nagsishare ng kanilang blessings at doon sa tumatangkilik ng ating merks mo. Salamat po kay Miss Carcleya, kay Miss Ilocana Kana, at doon po sa isa kagabi may nag-message doon sa comment na nag-purchase daw siya ng isang merch. So salamat po sa inyo, no? Lalo na yan si Carcleya, no? Saka si Ilocana Kana, napaka-supportive po nila, no? Ganon din po sa mga brothers and sisters and friends natin dyan tuwing video premiere na tumutulong po sa ating comment section at sa mga silent viewer, no? So, sa mga tumutulong sa atin, si Aichang, si Elora, si RN 2 cents, si Mami B, si Mighty Baisa, Rebecca Lagman, si, dami nila si Maritel T, si Priscilla, si, banggit ko na ba si RN 2 cents, si Sam D, si Lulu, si June Realibit na nagbibigay ng flowers. Sino pa po ba? Baka may makalimutan tayo. Si Miss, si Ate Marie Chris Hernandez ng North Carolina, no? Lagi po siyang nagti-team replay. At ganun din po si Nilda Arceo, si Ninita Umali, at ganun din po sa iba pa. Ang dami nyo po, no? Napaka-supportive ninyo, no? Okay? So, kaya ko po tinawag na girl power. Kasi puro babae po pag-uusapan natin dito. No? Hindi po yung tulad ng kay Kiboloy, yung pinag-aagawan. Hindi naman nila ako pinag-aagawan. Kasi ito, mga politiko. Yung isa hindi naman politiko, doktora po. Pero uunahin natin ang inyong favorite senator, Tambalina! Come on down! Kasi meron po siyang dalawang pahayag dyan. No? Ito, unahin muna natin yung medyo mapapa-oo ka na lang. Aayunan mo na lang siya. Dito aayon ako sa kanya mga kababayan. Talagang yes na yes. 1,000% agreed. may dina, past tense na agreed. Hindi po agrib. Agreed. Iba naman yung meaning ng agreed, no? Agrib pala, agrib. Ito po sa Inquirer.net. Amy Marcos. There's no forever in politics. Sabi ko sa inyo kanina, agreed na ako sa kanya. Biglang kumontra. Laban bawi din. Parang mga Duterte. No, ano bang dahilan niya? Bakit niya nasabing there's no forever in politics? Take it from Senator Amy Marcos. No one stays in power forever. Walang forever sa politika, Marcos said during the regular kapihan sa Senado on Thursday. His father, late President Ferdinand Marcos Sr., ruled the country for 21 years until he was toppled by the whatever. Alam niyo na istorya niyan, no? Sabi ng nanay ko, ang buhay daw naman parang tsubibo. Asa taas, pinakatuktok, o di kaya sa ibaba. Kaya ngayon pa lang, matuto nang yumuko at hold on. Yun ang nanay ko. Sabi ni Madam Meldy daw yun. Sabi naman ng nanay ko, life must go on. Have a copy. Sabi naman ng iba, sabi ng nanay ko, no comment. Di ba? Ang kulit kasi itong si Senator Tambalina, makulit talaga eh. Ito pa, kaya dapat konting pakumbaba, konting hinay-hinay at maghawak kamay sa mga kasamahan imbis na away-awayin. According to Senator, her message was not directed at anyone
In particular, we! Ano ba? Mukhang nakakaramdam ka na ba, Senator Tambalina, na yung suporta ng taong bayan sa'yo o yung political capital mo tulad ng sinasabi ng aking kaibigang si Hattori ay tulad ng sa Duterte. Your political capital is diminishing. They are rapidly going down the drain. It's going down the drain, ma. Anong sabi ni Panelo? Re-electionist ka kasi, kaya lahat papatulan mo, patola yan. Lahat ng issue, sasawsawan niya para lang po mapansin siya, mabalita siya. Pero ano po nangyari? Because of her continuous chastisement, continuous beratement on her cousin, the Speaker of the House, Martin Romualdez, nawalan po ng amor, nawalan ng ang mga taong bayan, particularly most of them are Marcos loyalists and supporters. Pero may mangilan-ngilan dyan na nagsasabi lang daw, hindi, may plano si Manang Aimee, basta ako ang nakakaalam. Ba't di nyo pa sabihin ngayon? Para maisalba ninyo ang image ni Senator Tambalina. O baka naman, puro lang kayo chismis, wala talaga kayong alam. Di po ba? Huwag nyo nang ipagtanggol ang isang Aimee Marcos na sumisira sa administrasyon ng kanyang kapatid. Bakit ko nasabi? Putik, bakit mo titirahin yung kaalyado ng Pangulo na siya namang walang ginagawang masama kundi pagtulong lang sa administrasyong ito na pinagkakatiwalaan ng kapatid mo pero patuloy mong binibirit, patuloy mong sinisiraan, sinabihan mo pang walang gamot sa kapal ng mukha mo. Di ibalik natin sa'yo yung sinabi mo. Walang gamot sa kapal din ng mukha mo, Senator Aimee Marcos. Di po ba? Tama naman po ang sinabi ni Madam Imelda, no? Kaya nga yung kanta nung Aegis, di ba? Sana bukas nasa ibabaw naman. Di ba? Life is a cycle, parang gulong ng buhay. Di ba? Minsan nasa ibabaw ka, pag umikot na nasa ilalim ka, ikot ulit, itaas, ganun po yan. It's a cycle. Di ba? Kaya nga nung kanta ng Lion King, it's a circle of life. Ang gulo mo to, kisa. Hindi ganun po talaga Di po ba? Sa kanya nga carousel mahal pa yun. May entrance pa yun. Ako gulong lang Di ba? Sabi niya, life is a carousel Chubibo. Ako hindi. Mahal-mahal lang bayad sa Chubibo Hindi nga ako nakasakay dyan nung bata ako. Hanggang tingin lang kami. Punta kami ng perya hanggang ganun lang. Nood-nood ng mga tumataya ng pula sa puti. Di ba, Manang Aimee? Tapos sasabihin niya, konting pakumbaba, ayan na siya. Baka na-realize na nga mga kababayan, tulad ng sinabi ko kanina, yung political capital niya, kokonti na lang. Ganito na lang. Ganyan na lang. Kulang pa yan sa minuscule. Kumbaga, anong tawag doon? Yung napakaliit na. Hindi mo na makita. Pati tuldok, hindi mo na makita. Di ba? Yan ano na siya, kumbaga she comes to a realization. Wait a second. Bakit pang number 11 na lang ako? Isa na lang, baka delikado pa. Di ba sa survey? Pang 11 na lang siya. May gagawin pang survey, matagal pa ang 2025 election. Nako, tuloy mo lang ang patuloy mong paninira, no? Kay Speaker sa House of Representatives. Yan. Tingnan mo, nawala yung hearing niya sa AKAP. Ano ginagawa? Nag-iikot na sa buong bansa. No, di ba? Ano tinatrabaho niya? Nag-iikot. Saan galing ang pondo mo? Tingnan nyo yan.
aside sa mga sahod nila, may mga budget pa din sila. Oh, 'di ba? Tapos hihingi ng tulong sa DSWD, china-chastise niya ang DSWD, no? Dapat wala kayong pakialam sa DSWD. 'Di ba dapat tanggalan kayo ng probisyon na ganyan? Magkaroon ng executive order na lahat ng mga government official, no? Legislator, wag niyong pakialaman kasi 'di ba? Sakop ba nila ang DSWD? Kanino 'yan? 'Di ba? Executive 'yan eh. Hawak ng pangulo 'yan eh. Anong kinalaman ng legislative diyan? 'Di ba? Hingingi kayo tulong sa DSWD, tapos sasabihin nyo, oh, tumulong si Senator Amy Marcos, tumulong si Bongo, tumulong si Tolentino, si Bato, o ayan na po, nagsisimula na yung 3 bugok. Kasi nakakita po ako ng balita sa Manila Bulletin ba yun? Yung 3 bugok na re-electionist, naglilibot na po, o ayan o, ito hindi pala sa Manila Bulletin, sorry po. Ayan, tingnan nyo sa Global Daily Mirror. Bongo, Tolentino, De La Rosa provide aid to indigents in Pasig City. Ang tanong, saan galing ang inyong aid? Ha? Sa sarili nyo bang pera yan? Ha? Ayan o, 3 bugok yan eh. Puro mga ano yan eh, re-electionist. Lalo na si Bongo, ang dami. No? Kumbaga si Bongo, hindi nyo napapansin? Nakaw, panay di ang ngaw-ngaw niyan. O, tingnan nyo ang pinamigay nila ha. Si Bo ha, si Go. Ha? Ang dami oh. Dito po sila sa Pasig City yan ha. Oh. Snacks, grocery packs, masks, vitamins, shirts, and balls for basketball and volleyball. There were also recipients of bicycles, shoes, mobile phones, and watches. Galing lahat kay Go. Ang tanong, saan niya kinuha ang pondo na yan? Sino ang nagpondo sa kanya? Kung private firm yan, sino? Mamaya, tanong lang, Senator Bongo. Baka naman, galing yan dun sa, alam mo na, dun sa mga nihaw. O, tatanong lang. Diba? Tingnan nyo yan. Layo pa eleksyon ha. Pwede ba yan, Comelec? Ha? Dinadaan nila sa mga ganyan. Dinadaan sa prayer rally. Dinadaan sa pagtulong-tulong. Pero, alam na. Alam na, ang aga mga kababayan, ang aga po nila. No? Sabi nga nung nagkomento dito, ang aga naman mga sir, di ba? Ngayon si Tambalina, ngayon na-realize niya, teka muna, baka mapalautan ako nung 3. Kaya sabi niya, kailangan magpakumbaba. Konting-konting hinay-hinay at maghawak kamay sa mga kasamahan imbis na away-awayin. Oh! Kita nyo? Nagising siya sa katotohanan. Teka muna. Pang number 11 na ako eh. Dati, ang taas-taas ko eh. Bakit ngayon 11 na lang? Baka sa susunod, 13 na ako. Nasa Judas number na ako. Eh, di ba Judas ka naman? Di ba? Kita nyo yung statement niya ngayon? Konting pakumbaba. Konting pakumbaba. Konting hinay-hinay. At maghawak kamay sa mga kasamahan imbis na away-awayin. Putik na to. Ayan, siguro may nag-advise sa kanya. Senator, wag mo nang ituloy yan. Bumabagsak ka na. Marami nang galit sa'yo. Pero meron pa rin ilang pinagtatanggol siya. Hindi strategy lang yan. Ni Senator Tambalina. Tingnan nyo at the end. Siya pa rin yan. O siya pa rin ang baba. Ay, mali. Sorry naman. Di ba? Eto pa. Nako. Okay na sana yun eh. Makikita mo eh na talagang nagme-mellow down na siya. Nare-realize niya na, teka muna. Time out muna ako sa ginagawa kong pagkamaldita kay Speaker. Ayaw ng mga Marcos loyalists. Ayaw ng mga Romualdez. Ang dami na nilang mga nahatak sa akin ng mga followers ko dapat yan. No? Kaso, eto na naman. Akala ko okay na eh. Ano ito, sa palagay nyo? Ha? Ano sasabihin ng mga tao dito? Ito. GMA News Online. Amy hopes Quiboloy issue will be resolved soon. Sumausaw na rin kay Quiboloy, mga kababayan. Baka ito yung sinasabi ni Mike Abe na isa siya
no, sa mga sumusuporta kay self-proclaimed, self-appointed Son of God. Yung wanted ng FBI. Oh. Senator Amy Marcos on Thursday said she hopes the issue surrounding Kingdom of Jesus Christ leader Pacquiao will be resolved, adding that she is saddened. Nalulungkot pala siya sa sitwasyon. Bakit siya nalulungkot? Eto po. Lungkot na lungkot ako sa mga pangyayari tungkol sa SMNI at kay Pastor Pacquiao. Mabait naman siya sa atin. At higit sa lahat, tumutulong sa napakarami kaya't malungkot ako na nauwi sa ganito. At sana sasaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. Nagsalita ang malinis. Putang ina. Kung ikaw nga, di ba? Pagsabihan mo yung yung pinsan mo, di ba? Walang gamot sa kapal ng mukha mo. 'Di ba? Anong sabi lang ni Martin sa kanya? Huwag naman po sanang ganyan. Napapanood po kayo ng mga kabataan. Hindi po magandang ihemplo 'yan. Tatawagan ko na lang siya o kakausapin ko. O tapos magsalita ka ng ganito? Na sana maisaayos na lamang ito ng mas mapayapa at mas tahimik na papamaraan. Nakita nyo yung pagiging hypocrite niya? Pag siya, okay lang. Pinsan ko naman yan. Ha? Yung bang ginawa mo kay Martin Romualdez in public na sinabi mo yan, ay sinasalamin mo? Ha? Ha? Ng mas mapayapa at mas tahimik na pamamaraan. Di ba plastic na plastic? Utang ina. Tapos sasabihin niya pa, mabait daw si Quiboloy. Paano mo nalaman? Paano nyo nalaman? Siguro sa inyong mabait si Quiboloy. Hindi lahat ng mabait ay walang balat sa puwet. Ano ba yung ibig ko sabihin? Hindi po lahat ng nagpapakita ng kabaitan ay walang dumi o dungis. Di po ba? Hindi porket nagbait-baitan sa'yo, okay na. Paano naman sa ibang tao? Di ba? Kung hindi naman siya mabait, lapastangan siya, pero ipagtatanggol mo pa rin siya, di ang gawin mo, look at the facts. Di ba? Yun na lang wanted siya ng FBI dito hindi niya nga maharap yan Ewan ko kung pupunta yan dito Di ba mga kababayan? Isipin ninyo. Grabe ang tibay naman itong si Tambalina. Mabait sa'yo, pero paano po yung mga biktima niya? Ha? Yung mga pinadjama niya, saka shampoo ng aloe berang labanderang flavor. Di ba mga kababayan? Tumutulong daw sa napakarami. So what? So pagtatakpan na lang yung ginawa niyang krimen or pagkakamali dahil dyan? The good outweighs the bad. Di ba? The more good you do outweighs the small things bad na ginawa mo. Hindi po ganun ang hustisya. Kaya nga sabi, white is white, black is black. What is wrong, what is good. Di sana ganun na lang ginawa ng Diyos. O ikaw, no? Even though na marami kang kasalanan, pero marami kang natulungan, sige, okay na. Huwag na nating i-apply yung batas ng tao. Ako na bahala sa'yo, aarborin na kita. Ganun lang nang sana. Palagi, huwag na tayong magsulat ng batas. Tanggalin nyo na yung korte sa ating bansa. Wala na. Kasi, lahat ng masamang ginawa mo, basta may ginawa kang kabutihan naman, it outweighs. No, outweigh. Whatever na sinabing ganun. No? Outweigh ba yun? Tama ba, Kuya Danny at Hattori? The good outweighs the bad. Di ba? Mas matimbang. Mas mabigat. Ano ang tawag doon, no? Ganun. So, ibig sabihin, pag ako pala, may nagawa akong mali dyan. Nagnakaw ako. Para akong si Robin Hood. Ninakaw ko, tapos itinulong ko.
O di ba nga no, si Robin Hood, si Robin Hood ay hinahabol ng kamay ng batas. Ikaw naman talaga, tumutulong daw siya sa napakarami. Mabait naman siya. Tangina, anong klaseng pag-iisip yan? Di ba, sabi ni JPE, anong klaseng pag-iisip yan? O ito naman, yung sinabi naman ni Pangulong Bongbong Marcos, ano naman ang kay Boloy, di ba? Sabi, umaten siya. O anong sabi ng kanyang ate, ha? Senator Marcos said it is still important to remember that due process and having the right against self-incriminations are necessary. Sa ngayon, nandyan na eh. We are in legal situation. Susundan na lamang iyan kasi ariyan na. Pero, ganun pa man, inaasahan ko na maisaayos iyan sa lalong madaling panahon at alalahanin natin ang karapatan ng lahat including due process and the right against self-incrimination. Tapos, yung mga nagsabi ng extradition, wala namang extradition request, bakit kayo nagmamadali? Labis naman yan. Ganun talaga. Ilang opinion nila pakialam mo. Huyo? Di ba? Maganda naman ang take niya dito. So, mag-antay na lang tayo. No? Sa palagay mo ba, Senator Amy, malalabag yung karapatan ni Quiboloy? Ano na naman sabi ni Hontiveros? Tatanggapin naman po kayo maayos. Di ba? Sa palagay mo, magbabiolate ng human rights si Hontiveros? Di ba nga human rights activist yan? Kung binahilate niya yung human rights ni Quiboloy, masisita siya. O di ba? Kayo naman, no? Ay, ewan ko sa inyo, mga kababayan. O kayo, anong masasabi nyo dyan kay Senator Amy Tambalina Marcos Manotok Duterte? Nahuli ko na naman siya sa kanyang kaplastikan. Magsasalita ka ng maayos at ano yung sinasabi niya? At mas tahimik na pamamaraan, pero kung gaguhin mo yung pinsan mo, pagsalita mo na masasakit, hindi mo ginagawa yung sinasabi mo, no? Hindi ka nananalamin Magsalamin ka muna. And huyo? Bago ka lang ba? Pasensya naman diyan sa mga umiidolo kay Senator Marcos I think something is off. Kaya ngayon sabi niya hawak kamay, magpakumbaba, wag away-away. Na-realize niya. When she woke up, she realized, oh shit. Sabi ng ating friend na si Hotori, oh shit, dude. I'm on number 11. Probably, on that couple of weeks when I wake up, I realize I am on number 13. It's a bad omen, man. Oh shit, it's a bad one. Number 13? Come on, dude. Di ba, Hattori? Oh, dude. I'm out of here. Number 13? How come? There's no 13th floor in every building. And there's no number 4 in every building in Las Vegas. Yun po yung nabasa ko. 4 and 13. Yung 13 alam nyo na. Yung 4. Ayun po yung mga sabi-sabi ng mga sugarol. Bad luck number daw sa kanila yun. Quiboloy, wag ka daw mag number 4. Pwede na daw yung 69 saka 88. Wag lang 4. Di ba? O kayo po mga kababayan, ano masasabi nyo dyan sa sinabi ni Senator Amy Marcos na walang forever sa politika? Niwala naman kayo dyan. Baka ikaw lang yun kasi you can feel it. I can feel it. Inside my bones. Sinong kumanta nun? It goes directly to... si Justin Timberlake. Tingnan nyo. Di ba, Senator Amy? Can you feel it inside your bones? That you're losing your political capital? When suddenly, one morning when you wake up, oh shit, I'm on number 13 already. I have to do something about it. Wait, I have to call Hattori.
Hey dude, can you help me out here? Baka sabihin lang sa'yo ni Hattori, F you! Ewan ko, nayari na naman natin si Hattori dito. Napasama na naman si Hattori. O siya, kayong bahala dyan kay Manang Aimee. Ewan ko, Manang Aimee, meron ka pang pagkakataon. Mahaba pa. No? Meron ka pang mga March, April. Probably 14 months before the next election. You can do it! Sabi nga ni Shaq, can you dig it? You can dig it. Ha? Sige. Kung mapapromise mo sa amin that you will really help your ading, no, si aking ninong, sige, baka mapabago mo ang aking kaisipan. Pero i-treat mo muna ako sa Starbucks. Hindi po ako nangihingi ng pangkape, no? Carcleya. Oh, alam mo na yung Starbucks drink ko. Peach green tea lemonade, easy on ice with 4 shots of sugar. 20 please. Parating nyo yan kay Carcleya, ha? Ayan. Eto, pasok tayo sa another girly Lee. Or girly Lou. Diba? Kasi ito, mga kababayan, itong next girl natin, napakatapang. No? Ang tapang magsalita. No? Pero pagdating naman doon sa Kongreso, I'm sorry po. May idea na kayo kung sino yan. Sorry po. Pero nung panahon nung tatay ko, hindi ganito po ang Kongreso. Nung malita ko, nagtatakbo-takbo ako dyan, na doon ako naglalaro. Pero pinakontempt pa rin. Sino yan? Dati ko tong idol na may message ko pa yan no? Si Doktora Lorraine Badoy. Yan, may message ko pa po yan, si Doktora Sasabihin ko na rin, sa akin mabait siya. Ewan ko sa inyo. Na-disappoint lang ako nung, alam mo na, kinampihan niya kasi si Eric Di ba? O ayan, sabi sa GMA News Online, anong balita kay Doktora Lorraine Badoy? Supreme Court, Lorraine Badoy, guilty of indirect contempt over remarks versus Manila Judge. Ito po yun, may sinabi siya dun sa Manila Judge na nagdesisyon, no? Mukhang hindi po siya masaya doon sa desisyon na yon. Okay? Ito po, babasahin natin. The Supreme Court has found former NTF-ELCA spokesperson Lorraine Badoy guilty of indirect contempt over her vitriolic Oy, Samdi, anong ibig sabihin ng vitriolic comments and outright threats against a court judge in 2022? Nga naman, Doktora, ikaw ba naman? Ba't mo naman kasi ginanon yung judge? Show some respect. Di po ba? Ayan, ano masasabi ko? O Samdi ha, ang ibig sabihin ng vitriolic, pagagalitan tayo ni Mami B dito pag di natin to dinefine, Sam. Ha? Ito, ang sabi dyan, vitriol. Huwag nyo nang intindihin yung pronunciation ko. Ang magaling mag-pronounce dyan, yung friend kong si Hattori. No? Vitriol. Ang sabi dito ni Google search, noun daw yan. Sam? Noun, Sam, ha? Cruel and bitter criticism. Ayun. Cruel ka pala, Doktora Badoy. Pinakita mo ang pagiging Cruella de Vil mo. O di kaya, yung stepmother ni Cinderella. Huwag nating isama si Maleficent. Hindi, mabait po si Maleficent kasi napanood ko yung movie na yun Samdi, ulitin ko. Pag narinig mo yung vitriolic statements, alam mo na, root word vitriol, cruel and bitter criticism. Nag-criticize, no, si Doktora Lorraine Badoy ng napakasama, na napaka-bitter doon sa isang Manila judge na hindi niya nagustuhan ang desisyon ng isang Manila judge. Kaya yan, nagalit ang Supreme Court sa kanya. Ikaw Doktora Lorraine Badoy,
Ganito ka, vitriolic statement ka, and outright threats, tinitreat mo pa. Hindi lang yung judge na yung kundi, pati sa mga iba pang mga judges, including us. O, ayan po, mga kababayan. Nawawala na ng baterya itong gamit nating gadget. Kailangan nating i-charge. So, ito po ang sabi ng Supreme Court. In a 52-page decision, naku, 52 pages. The Supreme Court en banc ordered Badoy to pay a fine of 30,000 pesos. It also warned Badoy that a repetition of the same or similar acts will merit a more severe sanction. Ayan, binalaan na po siya ng ating Korte Suprema. Quote, for her vitriolic statements and outright threats against Judge Magdosa Malagar. Ayun pala. Naalala ko to. I think babae ito no? Si Judge Malagar. And the judiciary, respondent, si Badoy, is found guilty of indirect contempt. O, ayan. Ano po ba yung pinagmulan nun? Ito sabi, the case is stemmed from Badoy's remarks against Judge Marlo Magdosa Malagar of MTC, Branch 19, for her decision to dismiss the Department of Justice proscription case seeking to declare the Communist Party of the Philippines and the New People's Army as terrorist groups. Ay, dinismiss pala yung kaso na binasura ni Judge Malagar yung sinasabing i-declare daw yung CPP-MPA as terrorist. O yun, siguro nagsalita ng di maganda si Badoy, patay. Ha? In its decision, the court pointed out that in September 2022, Badoy uploaded a Facebook post titled, A Judgment Straight from the Bowels of Communist Hell. Ay, ang sama. Ang sakit nga naman, doktora. Wag naman ganon. No? Ako po, decision ng judge yun. Now, if you want, you can appeal. Di po ba? Wag naman ganyan. Pero, ganun po talaga. Maybe, the emotions got into her. Ganun naman palagi. Tao lamang po, di ba, Samdi? The following day, the court noted that Badoy uploaded another post that described Magdosa Malagar as unprincipled and rotten. Uy, the word rotten, Samdi. Di ba sabi rin niya ni Duterte? Si Digongyo, di ba? And claimed that her husband was part of the CPP. Oy. In her defense, Badoy argued that her remarks were misconstrued and were a hypothetical syllogism. However, the court said Badoy's assertion that Magdosa Malagar dismissed the petition due to supposed ties with the CPP-MPA threatens the impartial image of the judiciary. Her claim that the judge lawyered for one of the parties due to her alleged political leaning similarly harms the court's administration of justice. Na-threaten yung impartial judgment. Kumbaga, sinasabi ni Badoy na, siyempre, naglo-lawyer yan sa teroristang grupo kasi ang asawa niya parte ng teroristang grupo. Wala namang ebidensya. Evidence po tayo, Doktora Badoy. These statements constitute conduct that tends to bring the authority of the court and the administration of law into disrepute or in some manner to impede the administration of justice. Ayan pa. The SC said the former spokesperson's supposed criticism were not made in good faith or without malice, adding that Badoy was impelled by a self-seeking motive to stir discontent. Correct. Kumbaga, inuudyok ka, nag-uudyok ka sa taong bayan. Kilala rin naman siya. Di ba? Nasa SMNI siya Tama, mali. Di ba mga kababayan? So, dapat hinay-hinay lang. No? O patuloy po tayong mini-message ito. Mawalan tayo ng baterya. Ako, baka mawala na. So, yan po, no? Ano naman ang sabi dito ni Badoy? Walking free with a fine. For her part, Badoy extended her gratitude to the Supreme Court for allowing her to walk free with only a fine of 30,000. Quote, enemies of the state who meant to silence me with this case have lost once again. No one has been silenced, certainly not me. Thanks to our Supreme Court, our country remains the land of free and we can freely speak our minds as we must. Ayun sabi niya. Tandaan ninyo, binalaan na siya ng Supreme Court na magsalita siya ng the same narrative, no? Baka magkaroon pa siya ng steeper sanction and penalty. The CPP, MPA, NDF wanted me jailed because instead I am walking free with 30,000 peso fine. Just a reminder to be more circumspect and to rein in it a bit more. She also apologized to the court for her intemperate language and tenor. Okay, intemperate. Parang high blood. Lost control of your
yung iyong emotion, no? I hear them, but I maintain that I never threaten anyone with harm. I am not a terrorist. The CPP, MPA, NDFE. So, binasa ko lang po ha. Baka ako naman ang kasuhan nyo dyan. Binasa ko lang yung sinabi niya. Quote po yun. No? Okay? So, at least, hindi daw siya makukulong. Disappointed daw yung mga teroristang grupo. No? Actually, itong si Badoy, aktivista yan eh. No? Kasama ng mga aktivista yan dati eh. Pero sila na lang mag-away. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta kami, manonood lang kami on the sidelines. Pero, ay ano, di ba? Binigyan pa rin siya ng kalayaan niyang walk free, magbayad ka. Pero gawin mo pa ulit yan. Sabi ng Supreme Court, warning na. You will receive severe penalties. No? Oh, sige. Congratulations, Badoy. Doktora kasi naman, hinay-hinay, no? Isip-isip. Huwag kang magpaano sa emotions. You're intemperate. Ganon yung sabi niya eh. Oh. Huwag mong pairaling, huwag kang sasabing, ako ang mamumuno sa bansang ito! Baka nahawa ka na kay appointed son of God, doktora. Message mo ulit ako, ha? Hindi, totoo po, nagme-message po ako dyan dati kay doktora. Napakabait po niya sa akin. Gagamitin ko na yung sinabi ni Amy. Napakabait niya naman po. Pero hindi ko po sinasabing, wala siyang fault doon. May fault din siya because, inamin niya, because of her intemperate. No, now, lose control niya because probably, her emotions got into her. Because of her, dinidespise niya talaga ang terrorist group. Maski na ako, I don't like them, I hate them, I despise them. Because sila yung mga ipis o mga anay na sumisira sa kinabukasan ng ating mga kabataan, mga kababayang Pilipino at sa ating bansa. They are the ones who are impeding the progress, the growth of each mga kanayunan. Sila ang nagkokos ng human rights abuse. Sila ang hindi sumusunod sa batas. Di po ba? Oh, ako din. Pero kung ano man yung decision yung judge na yon, it is what it is. All you have to do is appeal it. Nasa MTC pa lang naman eh, pumunta ka ng Court of Appeals, di ba? O ngayon, mga kababayan, merong isa rin diyan, tuwang-tuwa. Another girl na naman ito. Pero ito, kakampi ng mga makibaka. Pero ang kapal naman ng mukha nito na magsalita ng ganyan, no? Ito po, sa politiko, can't hide behind free speech. Castro wants stiffer penalty versus red tagger Badoy. Wala ka nang magagawa. Nagdesisyon na ang Supreme Court. Iaapila mo pa ulit? Hindi mag-apila ka, tanga. House Deputy Minority Leader and ACT Teachers Party Representative Castro welcomed the decision of the Supreme Court against Lorraine Badoy Partosa for red tagging a Manila o the RTC judge. However, Castro wants a higher penalty against Badoy Partosa for her continued engagement in red tagging activities along with Jeffrey Celis. As it is, the decision supports our position that red taggers like Badoy cannot hide behind freedom of speech. Na? Antindi mo naman, Castro, magsalita ng you cannot hide behind free speech. Ginagamit nyo nga yun, di ba? Pag nasusukol kayo, nababatikos kayo, hey, it is our freedom of speech. What the F, di ba? Tapos magaganyan ka? Ito rin ang dapat manalamin mga kababayan no? Akala siguro ito kakampihan ko siya. Hindi ko rin naman kinakampihan si Badoy kasi talagang mali naman siya. Inamin niya. Kailangan siyang kastiguhin doon. Di ba? Ngayon, Castro, wag kang gumamit ng you can hide behind free speech. Ginagamit nyo rin yan Di ba? Pag kayo nasusukol, nababatikos, minamata, di ba sasabihin nyo? It's our freedom of expression. It's our freedom of speech accorded to us by our Constitution. Tapos, yun lang kalaban mo, magaganyan ka. Baka wrong wordings ka, Castro. Di ba? And there's no such thing as red tagger. Hindi sa kinakampihan ko si Badoy. Naasar lang ako sa mukha nitong gaga na ito, no? Ang tapang sa kala niya naman, nagwagi siya, no? Nagwagi sila dahil pinagbabayad si Badoy.
Eh kaso din yung napakulong. 30,000, kayang-kaya ni Bado yan. O, ilang ano lang yan. Di ba? Magpa-fundraise lang yan. Contribution, donations, di ba? O. Tapos ang gusto niya, steeper penalty, higher. Eh, sabi mo sa Supreme Court, mag-apela ka. Di ba mga kababayan? Tapos kayo, pag kayo ang bumabalahura sa gobyerno, di ba? Yung kakampi mo, si Aklang Manuel, the TikTok queen. Di ba naalala nyo nung napas lang si Percy Lapid, o sumalangit nawa po, no? Kaluluwa ni Percy Lapid. Inakusahan niya si Presidente Marcos na siya ang nagpapapatay sa mga journalist. Oh, dapat sabihin mo rin yan kay kay sino yun? Si Bakla. Yung, uy, you can hide behind free speech. Buti na nga, di siya dinimanda. Sabi nga ni JP, dapat idemanda yun eh. Di ba? Pero yung maakusahan mo ang presidente, wala ka namang pruweba. O, di ba free speech yun, Castro? Ba't di nyo yan sabihin sa sarili nyo? Di ba? Pero tuwan-tuwa sila dahil nakaisa sila. Pero sabi ni Badoy, no, hindi kayo nanalo sa akin. O, bahala kayo mag-away. Ang sa akin lang, kaya ako pinapakita dito na kung saan, itong mga ladies na to, itong mga women na ito, no, mga aktibo. Yung isa, si Senator Amy, walang forever sa politika. At naaawa siya, nalulungkot siya kay Quiboloy. Ito namang si Badoy, you cannot silence me. Ito namang isa, you cannot hide behind free speech. Di ba? Nagmamalditahan na. Sige, kayo, ayos yan. Sige, kami, manunod kami in the sidelines. At kami ay magkokomento at magbibigay ng reaksyon. Sa akin lang, sige, bala kayo dyan. Basta wag nyo lang gaguhin ang Administrasyong Marcos. Wag kayong magbibigay ng mga naratiba na walang kaakibat na ebidensya. Kasi kung mangyayari yan, kawawa kayo. Babatikusin din namin kayo, di ba? Bago kayo mag-akusa sa gobyernong Marcos, maglabas kayo ng ebidensya. Di ba? Tulad nung ginawa ng mga oposisyong senator na Australia. Walang mapakitang ebidensya. Ngaw-ngaw lang. O kasi, they are hiding behind the free speech. Di ba? Castro? O. Ganun ka rin naman minsan. You are hiding in a free speech. You are hiding on a freedom of expression. Di ba? Tapos ngayon, gamit na gamit mo, no? Di ba? Kung hindi naman pala pwedeng magtago sa free speech, di pwede rin pala kayong kasuhan. Di ba? Di ba? Pwede natin gamitin yan. Hey, Castro, you cannot hide behind a free speech forever. What you said is libelous. Di ba? Oh. Dapat hindi rin kayo magtago sa inyong mga immunity bilang isang mga mambabatas. Para kasuhan kayo. Hindi. Di ba? So, kung ano lang yung convenience sa'yo, yun ang sasabihin mo. Pero pag ia-apply na sa'yo, ay hindi pwede, mambabatas ako. Ay hindi pwede, karapatan ko yun. Diba? Ganon? Oh, ang galing no? Ang galing yung magsasalita ng ganyan Pero did you really look at yourself? Kung hindi mag-a-apply sa'yo yan? Sa ngayon, nag-a-apply sa'yo Di po ba mga kababayan? Kayo, ano pong masasabi nyo dyan sa tatlong kababaihan na tinapik natin? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.